Maaga pa lamang ay maririnig na ang magagandang tugtugin ng banda sa lansangan upang magising ang mga tao na nanginginig pa sa pagkatulog. Pinatunog ang mga kampana at sinindihan ang mga paputok dahil dito ay kasiyahan ang naghari na sa buong kabayanan. Mas masaya ang mga kaganapan sa araw na ito dahil ito ang pinakamatampok sa pandiriwang ng pesta ng San Diego. Halos lahat ng mamamayan ay nakagayak ng magarang kasuotan at ang lahat ng kanilang alahas ay sinuot din. Maging ang mga kilalang manunugal ay hindi rin nagpahuli sa pagsusuot ng binordahang barong Tagalog. Ang taong ito ay walang iba kundi si Pilosopo Tasio. Bakit malungkot kayo? Ayaw ba ninyong magsaya kahit minsan lamang? Ang punan ng Teniente Mayor. Bakit kailangan pang magsaya? Gayong maraming tao ang naghihirap. Nagsasayang lamang tayo ng salapi sa magagarbong pagdiriwang na ito, ang paliwanag ng pilosopo. Alam ninyong ako'y naniniwala sa inyong mga sinabi, tugon ni Don Filipo na nagmumuni-muni. Pinaglaban ko rin iyan dati subalit wala akong nagawa sa kagustuhan ng kapitan at kora, ang paliwanag ng tenyente. Iwan mo ang iyong posisyon, sambit ng pilosopo kasabay ng kanyang paglisan. Siya'y napaisip habang tinitingnan ang pag-alis ng matanda. Tama, iiwan ko ang posisyong ito. Ang inatasang maging Hermana Mayor ay nag-utos naman sa mga utusan na mangalap ng tao sa lansangan upang piliting uminom ng pampainit at kumain ng panghimagas. Ang Misa Mayor ay idaraos sa pamumuno ni Padre Salve. Ayaw sanang magbigay ng sermon ni Padre Damaso kinabukasan dahil sa pamamalat subalit wala siyang nagawa. Dahil dito ay iniwasan na lamang niya ang mga pagkain na nakauubo. At sa tulong na rin ng isang babae na namamahala sa kumbento kung kaya't siya ay gumaling. Nang sumapit ang 8:30 ng umaga, nagkaroong muli ng isang prosesyon. Naiiba ang prosesyong ito kahapon sapagkat ngayon ay matatandang dalagang nakasuot ng abitong ginggong. Ang nag-iilaw sa kapatiran ni San Francisco. Ang magaspang na abito naman ay suot ng mahirap samantalang ginggong Franciscano naman ang suot ng mga nakakaangat sa buhay. Sa lahat ng karo naman ay naiiba ang kay San Diego de Alcala dahil ito ay napapalamutian ng pilak. Sinundan ito ng karo ni San Francisco at Birhen de la Paz. Walang nagbago sa ayos ng prosesyon maliban sa paring pinapalyuhang si Padre Salve sa halip na si Padre Sibila. Ang karong sinusundan ng palyo ay huminto nang mapatapat ito sa tahanan ni Kapitan Tiago. Nakatingin sa bintana ang kanyang mga bisita, gayon din ang alkalde sina Kapitan Tiago, Maria Clara at Ibarra. Subalit nang makita ni Padre Salve ang mga kakilala niya, hindi man lamang siya bumati. Bagkos ay itinaas lamang niya ang kanyang ulo at tumayo ng matuwid.